Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Dalawang pares po na bakbakan itong ating tatalakayin ngayon. Brian Norman Jr., comeback fight po niya yan kontra Josh Wagner. Christian Davis kontra Nahir Albright. Fight schedule May 16, 2026. Giganapin po sa Scoop Arena, Norfolk, United States of America. Ibig sabihin, ang labanan na ito bukas na ating masasaksihan dito po sa ating bansa sa Pilipinas. At sa labanan na ito tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya naging liyamado, saan naging lihado itong mga maglalaban. At inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin na mga boxing fans. At marami rin po tayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyo. Lalo na sa inyong magiging desisyon kung sino ang inyong pipiliin o papaboran dito sa mga maglalaban. Bagamat Andong Sports PH ay naghahayag po ng prediction, mga idol na sa inyo pa rin po ang huling desisyon bago natin ito simulan. Para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala Bandong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Una nating tatalakayin ang Norman Jr. kontra Wagner. Comeback fight ni Norman matapos magkatikim ito ng talo sa unang pagkakataon sa mga kamay po ni Devin Haney. Okay. So alamin muna natin ang mga background dito sa dalawang maglalaban. Unahin natin sa panig itong si Josh Wagner. As a professional boxer, may impresibo kartada si Wagner. 19 wins with 10 wins coming by way of knockout. May 2 talo. Wala pa ni talang tabla. Sa kanyang 2 talo, isang beses sa katikim ng knockout. Technical knockout. May edad na 33 anyos at ang height 5 foot and 11 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio 52.63%. Last fight, November 21, 2025, nakasagupa niya si Harlem Eubank. Talo by unanimous decision si Josh Wagner. Eksperyensya nitong si Josh Wagner po mga idol, mga matitindi na kalaban, katulad ni David Papot na may 30-1 nung sila po ay magkasagupa. Harlem Eubank na may 21-1 na kung saan po ang mga yan ay talaga namang matitindi din. Oo. So ngayon sa skills ni Josh Wagner, boxer puncher, pressure, defensive. Yung kanya defensive style po, back pedal, moving around, may pagtakbo din. O magalaw po talaga na boksingero itong si Josh Wagner. Pero pagdating po sa mga early second half, yun may mga pagkakataon na sumasabay. At hirap ito sa agresibo po na katunggali. Pero sa totoo lang, makamay, masipag sumuntok. Maliksi din kung gumalaw ito. At masasabi natin na isang talentado din na boksingero si Josh Wagner. So sa depensa, magkaroon ng openings ito, mga idol, once na nasa close range, mid-range sa suntukan. Oo. So sa panig ni Brian Norman, as a professional boxer, may impresibo kartada naman ito, 28 wins with 22 wins coming by way of knockout. May isang talo kung dito wala talang tabla. Sa kanya nag-isang talo by decision. Yun nga, laban niya kay Devin Haney. May edad na 25 anyos, height 5 foot and 8 inches na may reach na 72 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 78.57%. Last fight, November 22, 2025. First title defense sa kanyang WBO with or versus Devin Haney. Talo ba yun na naman decision si Brian Norman. Skills. Si Brian Norman pwedeng boxer puncher or all-around boxer, pwede rin. Kasi may ang all-around boxer kasi mga idol, may husay sa
teknikalan din na suntukan. Oo, tapos all around halos lahat ng galaw, pressure puncher style, defensive style, brawler style, counter puncher style, at masasabi natin po na may galing sa teknikalan ito dahil ang mga galawan nito mga idol ay kalkulado at sa depensa maganda din po ang kanyang depensa. Pagdating sa durability, marunong lang din po ito ma-knockdown. So may tibay din kahit paano itong si Brian Norman Jr. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison para detalyado na inyong malalaman ang kung saan naging yamado itong mga maglalaban. Pwedeng ang isa naging yamado sa physical na appearance, ang isa sa experiensya, ganun. So ngayon, unahin muna natin ang ranking ng BoxRec. Dito po sa welterweight division, rank 4 si Brian Norman Jr. Rank 96 itong si Josh Wagner. So napakalayo po ng agwat nitong dalawa pagdating po sa rankings. Oo, lalo na sa BoxRec. Oo, rank 4 po si Brian Norman Jr. Ibig sabihin po niyan mga idol, lumalabas na tune-up fight. Pero ang tanong natin dito, baka itong pang tune-up na ginagawa nila, baka naman ay mawawmali sila dito kay Josh Wagner. Kaya naman po, ituloy-tuloy ninyo ang inyong pagsubaybay sa ating talakayan. So alam nyo na malayo sa agwat sa ranking. So physical na appearance naman tayo. Unahin natin sa edad. 25 anyos si Brian Norman Jr. So ibig sabihin peak prime na. Samantalang si Josh Wagner may edad na 33 anyos. So prime din. Oo, bagamat 33 anyos na yun mga idol, prime pa rin. Prime ang pinag-uusapan. Height. Medyo malayo ang agwat. 3 inches pabor kay Josh Wagner. Reach 2 inches lamang pa rin si Wagner po mga idols. Bumawi si Brian Norman sa knockout ratio na kung saan umaabot po sa 78.57%. Knockout ratio ni Josh Wagner 52.63%. So, ang mayroon kay Josh Wagner, height, reach, mga idol. Gaano ba ka-importante ang height and reach advantage? Mga idol, lalo na sa sungkit-sungkit na suntukan, malaking bagay po. Kumbaga, kung idaan ang labanan sa distansya, may posibilidad na malulugi ang maiksi. Lalo na kung distansya, kasi pwedeng sungkit-sungkitin lang. Lalo na't marunong si Josh Wagner nga sa ganong estilo. So, yun po ang kanyang advantage. Importante ba? Oo, napaka-importante ng height and reach advantage po mga idols. Ganun pa man, bumawi rin si Brian Norman sa knockout ratio, consider as a knockout artist sa knockout ratio na umaabot sa 78.57%. Sa panig ni Josh Wagner, 52.63%. So may bigat din. Heavy-handed din itong si Josh Wagner mga idols. So, activity fight. Parehong aktibo at parehong talo sa kanilang mga naging huling laban o kanino kayang comeback fight ang magiging successful, Brian Norman Jr. o itong si Josh Wagner gamit ang kanyang height and disadvantage. Eksperyensya. Pagdating po sa eksperyensya, dating world champion si Brian Norman Jr. tapos sa uri ng nakalaban lamang pa rin po si Brian Norman Jr. So para sa akin, 55-45 in favor of Brian Norman Jr. Kasi hindi naman siya nagtagal sa pagiging world champion, lalo nang kasagupa niya si Devin Haney. Skills. Parehong all-around. Parehong all-around boxer. Norman Jr. power. Josh Wagner naman height and reach advantage. Oo. Kung makadikit itong si Brian Norman Jr., yon ang kanyang chance makapagpatama ng mga solido. Kung mapanatili naman ni Josh Wagner ang distansya, may chance naman itong mananalo o maka-upset kay Brian Norman Jr. by decision. At kahit nga sa knockoutan po mga idol, kasi ang knockout ratio nitong si Josh Wagner is 52.63%. Hindi na pwedeng maliitin yan. Excuse me po. So ayun,
Sinong liamado? Aliamado po si Brian Norman Jr. Mula sa rankings, power, experience. Kay Josh Wagner naman, height, reach, advantage, at syempre yung kanyang skills. So, liamado po si Brian Norman Jr. Okay, prediction para hindi na ganong hahaba itong ating video. Brian Norman Jr. by technical knockout 1-8. At kung sakasakaling hindi magawa ni Brian Norman Jr. ang pag-knockout kay Josh Wagner, kasi nga itong si Josh Wagner ay magalaw, marunong gumamit sa distansya, pabor pa rin ako kay Brian Norman Jr. by decision. Gamit ang kanyang pagiging all-around boxer, gamit ang kanyang power at experience, pwede siyang maging dominante dito sa laban. So, knockoutan o puntusan, pabor Andong Sports PH kay Brian Norman Jr. Ngayon, sa panig naman tayo ni Josh Wagner kung ito ba ay may pag-aasang manalo. Siyempre mga idol, this is boxing, anything can happen. Sa panig ni Josh Wagner, ang maka-upset kay Norman by decision. Decision. Yun ang malapit-lapit. Na maka-upset yan. Gamit ang kanyang height and reach advantage, gamit ang kanyang pagiging all-around boxer, pwede niyang madali din si Brian Norman Jr. Upset nga lang ang tawag kasi nga si Brian Norman Jr. mas lamang mula sa rankings, power, experience. At siyempre sa skills pareho naman silang all around. Kung bakit ko nasabi na hanggang 8, kasi doon po kasi sa early second half, sumasabay si Josh Wagner. Yun ang problema doon. Kaya posible siyang madali doon sa mga round na yan. Okay, balikan natin si Josh Wagner. Upset po by decision. At syempre, this is boxing, anything can happen. Pwede rin niyang mapuruhan si Brian Norman Jr. Lalo na't ito po ay may katangkaran nga at lamang sa reach si Josh Wagner. Oo, pero Andong Sports PH ay hindi po gaanong kumbinsido na magawa ni Josh Wagner ang pag-knockout by one punch knockout itong si Brian Norman Jr. Pero may pag-asa kasi boxing ito. Kung nyo natatandaan si Jaime Munguia na knockout kay Suras. Si Suras ay may knockout ratio na 25%. O, di ba? How much more? 52.63% ang knockout ratio ni Josh Wagner, di ba? So may tsansa. Lalo na kung matimingan niya. At isa pa, lalo na kung itong si Brian Norman Jr. mga idol, ay inindapan niya yung kanyang pagkatalo sa mga kamay ni Devin Haney, lalo na't napabagsak nga po ito sa kanilang laban. Kumbaga mga idol, marami kasing boksingero na undefeated. Tapos pag nakatikim na ng talo, na wala na yung tiwala sa sarili at critical ito na situation din para pala kay Brian Norman Jr. mga idols. Ay Josh Wagner, ay natalo na yan mga idol eh. 2 talo na yan eh. So, ibig sabihin, hindi na bago ang matalo. Oo. Knockout siya kay David Papot. Tapos, sa last fight, talo siya sa puntusan ni Harlem Eubank. Yan po, mga idols. So, upset lang po sa tingin ko. By decision. Kung sakasakaling manalo man ang isang Josh Wagner. So, ngayon, dadako naman tayo sa labanan sa pagitan ni Keyshawn Davis at Nair Albright. Kung di ako nagkakamali mga idol, ito ay rematch. No contest. Kasi una, panalo si Keyshawn Davis by decision. Tapos binago po ng mga hurado kasi maraming hindi sang-ayon. Dapat nga panalo pa doon si Nair Albright. Sa una lang pagharap noong 2023 mga idols. Sa totoo lang, pinanood ko rin kasi ang laban na yan eh. So dito sa rematch, so mga idol, marami na mga pagbabago sa magkabilang panig. 2023 pa nangyari. Tapos nagpangabot sila 2026 na. Oo, 2 taon mahigit po. So marami na naging karanasan din si Keyshawn Davis sa iba't ibang opponent. At ito rin si Nair Albright ay ganun din, di ba? So ngayon, alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig para detalyado. Itong ating gagawin naman na komparison at unahin natin na sa panig
nitong si Nahir Albright. Nahir Albright as a professional boxer, may impresibong kartada, 17 wins with 7 wins coming by way of knockout, may 2 talo at 1 tabla. Sa kanyang 2 talo po mga idol, sa puntusan lang po ito natatalo. May edad na 30 anyos, height 5 foot and 8 inches, na may reach na 70 and a half inches. Pero nung nakita ko silang naglaban noong 2023, parang mas matangkad si Nahir Albright. Oo. Orthodox ang stance ni Nahir at minsan nag-suicide stance ito. 41.18% ang kanyang knockout ratio. Last fight, Frank Martin, February 21, 2026. So, aktibo-aktibo. Na kung saan nauwi sa tabla ang kanilang sagupaan. Pero groggy doon si Frank Martin po mga idols. Oo, groggy. Talagang uga ang tuhod ni Frank Martin. Yan si Frank Martin mga idol sa lightweight division. Kung di ako nagkakamali, naging challenger yan ni Tank Davis. So mga matitindi na kalaban nitong si Nahir Albright, Jemaine Ortiz, Kelvin Davis, kapatid yata yan ni Keishon Frank Martin, at marami pang iba. Skills, boxer puncher, pressure, defensive, roller, counter-puncher style, makamay, timing sa pagbato ng suntok. Pagdating sa depensa, maganda depensa nito. Cover, weaving, ganyan. Maganda. Tapos yung kanyang pagtapik sa suntok ng katunggali po mga idol. At yun na nga, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Sino-sino nakatalo? Isa sa tinalo o nakatalo kay Nahir Albright ay si Jemaine Ortiz. Oo. So ngayon, dadako naman tayo sa panig ni Keishon Davis. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada si Keishon Davis, 14 wins with 10 wins coming by way of knockout, undefeated, may edad na 27 anyos at ang height 5 foot and 9 inches na may reach na 70 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 71.43% last fight, January 31, 2026. Nakasagupa nitong si Keishon Davis si Jemaine Ortiz, panalo by 12 round technical knockout si Keishon Davis. Eksperyensya, Jemaine Ortiz, Dennis Berinchik, siyempre si Nahir Albright, na kung saan mga idol kung tutuusin, sa mata lang ng mga hurado panalo si Keishon Davis. Oo, sa scorecard. Pero kaya nga binawi yon, ginawang tabla kasi nga kontrobersyal. Ginawang tabla. Ganun lang naman talaga yun Pag mali, gawing tabla. Kasi nakakahiya naman kung baliktad. Di ba? Skills nitong si Keishon Davis, boxer puncher din, pressure, defensive, roller, counter-puncher style. At maraming na-improve dito kay Keishon Davis, lalo sa depensa at opensa. Hand speed, power, timing at accuracy. Mayroon. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison at sa box rec po tayo muna. Dito sa super lightweight junior welterweight division, out of 2,710, rank 3 itong si Keishon Davis, rank 54 out of 2,710 si Nahir Albright. So malayo ang agwat po sa rankings dito sa dalawang maglalaban. At kung susuriin naman natin sa boxing scene, na kung saan itinatala dyan sa boxing scene ang rank 1 to 15 sa 4 major title belts mula sa IBF, WBA, WBC at WBO, si Keishon Davis rank 1 sa IBF at rank 4 sa IBF at rank 1 sa WBO. Samantalang itong si Nahir Albright, wala po ang kanyang pangalan sa rank 1 to 15 sa 4 major title organization sa boxing. So, sa ranking po lamang si Keishon Davis. Okay. Physical na appearance. May edad lamang si Keishon Davis, 27 anyos, 30 anyos si Nahir Albright. So, pareho silang nasa kanilang peak prime. Height. Kung totoong 5 foot and 9 inches si Keishon Davis, so it means mas matangkad siya kay Nahir Albright ng 1 inch. Sa reach naman, half inch lamang si Nahir Albright. Sa knockout ratio, lamang po si Keishon Davis na kung saan 71.43%. Knockout ratio ni Nahir Albright, 41.18%. Activity fight, parehong aktibo po itong dalawa.
Oo, galing sa impresibong pagkapanalo si Keishon Davis kontra Jermaine Ortiz. Si Naher Albright naman galing din sa isang matinding bakbakan mula sa isang top contender sa lightweight division noon na si Frank Martin, na kung saan mga idol nauwi sa tabla. Oo. Eksperyensya. Kung sa eksperyensya naman tayo dito sa dalawang maglalaban po ay hindi po magkakalayo. Pareho na kalaban ni Keishon Davis at Naher Albright si Jermaine Ortiz. Si Dennis Berinchik nakasalaban ni Keishon Davis, pero si Jermaine Ortiz naman or si Frank Martin ang katumbas. Kaya di po basta-basta. So para sa akin, mas kilala kasi si Dennis Berinchik. So yun nga, 50-50 sa experience dito sa dalawang maglalaban. Hindi ko na ilalayo. Sa skills ay hindi rin po magkakalayo. 50-50 rin, parang boxer-puncher. So, sino Yamado ko Edong Sports? Kung ating pagbabasehan ang rankings, boxing scene, knockout ratio nitong si Keishon Davis, talagang kung ating isipin, malayo ang agwat. Pero tandaan natin mga idol na minsan na ito nagpangabot na dapat nga talo si Keishon Davis. Pinaburan lang ng mga hurado na kung saan po mga idol unang ano ng mga hurado is panalo by unanimous decision si Keishon Davis, pero binawi po yan kasi nga talagang unfair sa panig ni Naher Albright yon, kaya inuwi na lang sa tabla dahil bigatin nga din naman ang pangalan ng isang Keishon Davis. Ang tanong naman natin dito mga idol, kasi nga isa sa kapatid ni Keishon Davis na si Kelvin dinali ni Naher Albright at nakatabla pa noong 2023 itong si Naher Albright doon kay Keishon Davis. Kung titingnan talaga natin ang laban nila mga idol noong 2023, Naher Albright panalo para sa akin. Split decision. Pero yun nga, di na mababago yon at nabago pa rin naman kasi panalo si Keishon pa yun na mas decision, pero binawi ng mga hurado, naging split draw or draw. Oo, unanimous tapos draw. Oo, ganon. So ngayon, sa rematch, sino Yamado Kuya Dong Sports? Okay, as a respect kay Keishon Davis, dahil undefeated, top ranking, 55-45 in favor of Keishon Davis. 55-45, it means napaka-close. It means hindi porkit malayo sa agwat sa ranking si Naher Albright ay walang kakayahang talunin itong si Keishon Davis, dahil nung una lang pagharap mga idol, kayang-kayang saluhin talaga ni Naher Albright ang suntok ni Keishon Davis. So 2023, 27 na si ngayon. Siguro yun nga, peak prime na ngayon Keishon Davis. Nung una lang pagpangabot mga idol, nasa mga 24 pa yata si Keishon Davis. So 55-45, oo, in favor of Keishon Davis dahil nga lamang sa rankings po at pagkakilanlan. At kung inyong napapansin, si Jermaine Ortiz, tinalo niya si Naher Albright by unanimous decision. Tapos si Keishon Davis at Jermaine Ortiz, last fight nga ni Keishon Davis, TKO ang kanyang pagkapanalo by 12 rounds. Kaya di po to bastang laban. Ibig sabihin, malaki na ang pinagbago nitong si Keishon Davis. At si Naher Albright naman po mga idol ay nananatili sa ganon galawan. At hindi po talaga basta o hindi birong kalaban si Naher Albright. Kaya nga, kahit nasabihin nating malayo sa agwat sa ranking ng BoxRec, maging sa ranking ng boxing scene, pero mga idol, hindi po natin pwedeng maliitin si Naher Albright. May kakayahan. Kaya 55-45 in favor of Keishon Davis. Oo. 5% lang po ang diferensya. Okay, prediction. Keishon Davis by unanimous decision. Yun ang aking prediction. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo by technical knockout si Keishon Davis? Mga idol, dahil sa kanyang knockout ratio na umaabot sa 71.43% at sa edad niya ngayon na 27 anyos na at mahigit 3 taon na ang nakalipas
or 3 taon or 2 taon mahigit ang nakalipas, marami nang napagdaanan si Quezon Davis, posible na makakuha ito ng magandang pagkakataon na matamaan niya si Nahal Albright na kayang magpatumba, mag-knockout nito mga idols. Pero ang pinaka-main prediction ng Dong Sports PH, Quezon Davis by decision. Yun, decision, majority decision, ganyan. Oo. Given lang na makapagpa-knockout si Quezon Davis kasi knockout artist, pwedeng magkamali ngayon si Nahal Albright. Oo. So sa panig ni Nahal Albright mga idol, decision. Unanimous decision din. Majority decision. Pwedeng mabawian niya si Quezon Davis. At syempre, nauuga din si Quezon Davis sa mga suntok nitong si Nahal Albright. Bagamat hindi kilala knockout artist ito, delikado din si Davis diyan mga idol. Oo. Siguro kung 10th rounds ito, so 8, 9, 10. Delikado din si Quezon Davis diyan mga idol na. Dahil sa sobrang kampante, tiwala sa sarili, maging yun nga, pwedeng maliitin niya itong si Nahal Albright at doon siya madadali. Kumbaga mga idol, overconfident ang posibleng magtatalo kay Quezon Davis dito sa kanilang nalalapit na suntukan, which is bukas na po ito ating masasaksihan. Oo. So mga idol, hanggang dito na lamang. Ito po ang Dong Sports PH. God bless po sa ating lahat.